Sa gitna ng malawak na kagubatan ng Mount Banahaw, kung saan ang mga matatandang puno ay tila umaabot sa mga bituin, nakatayo ang isang maliit na nayon. Ang nayong iyon ay kilala bilang Sitio Balete, isang lugar na kung saan ang mga kwento ng mga nilalang na hindi makatao ay madalas na ibinubulong sa paligid ng mga apoy sa gabi. Si Aling Rosa, ang pinakamatanda sa nayon, ay madalas na nagbabala sa mga bata tungkol sa ang tagamasid sa Balete, isang nilalang na sinasabing naninirahan sa pinakalumang puno ng Balete sa gitna ng kagubatan. Ayon sa alamat, ang nilalang na ito ay may mga matang pulang-pula, matutulis na kuko, at isang tinig na parang kaluskos ng tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Isang gabi, si Juan, isang batang lalaki na matapang at hindi naniniwala sa mga kwento, ay nagpasya na patunayan na walang katotohanan ang mga alamat. Nagdala siya ng lampara at isang matalim na itak at naglakad patungo sa kagubatan. Habang palalim siya ng palalim sa kagubatan, ang mga tunog ng gabi ay tila lumalakas. Ang mga kuliglig ay huminto sa pag-awit, at ang mga puno ay tila nagbubulong ng mga pangalan. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang malaking puno ng Balete. Ang mga ugat nito ay parang mga higanteng ahas na nakakapit sa lupa. Nang malapit na siya sa puno, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang balat. Bigla, narinig niya ang isang kaluskos sa likuran niya. Lumingon siya at nakita niya ang dalawang pulang mata na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Ang tagamasid sa Balete ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga dahon at putik. Ang kanyang mga mata ay parang apoy, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kutsilyo. Tumakbo si Juan, ngunit ang nilalang ay mas mabilis. Ang mga kaluskos ng tuyong dahon ay sumunod sa kanya, at ang tinig ng nilalang ay parang isang malamig na hangin na humahabol sa kanya. Nang makabalik siya sa nayon,